I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Sa mga nagtatanong kung bakit umulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina, alamin natin ang kasagutan sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Mel, hindi dapat mag-alala ang ating mga kapuso dahil sa wala namang namataang bagyo ang pag-asa malapit dito sa ating bansa. Yang mga pagulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ay dahil sa tinatawag na monsoon trough. Dito sa latest satellite animation mula sa Weather Central, makikita natin itong mga kaulapan na bumabalot dito sa buong Kabisayaan at Luzon. At ito ay dahil sa epekto ng monsoon trough. At tingnan naman natin kung magpapatuloy ba itong pagulan dito sa Metro Manila hanggang mamayang gabi. Makikita natin na posible pa rin umulan sa Metro Manila bandang alas 9 ng gabi, pero habang lumalalim ang gabi ay bumababa ang posibilidad ng pag-ulan. Samantala, tingnan naman natin ang ating 5-day weather outlook dito sa Metro Manila. Bukas ng umaga, Mel, maliit ang tsansa na uulan dito sa Metro Manila, kaya maaari pa rin maglaba yung ating mga kapuso at magsampay ng kanilang mga damit. Narito naman ang magiging lagay ng panahon sa iba pang panig ng ating bansa. Dito sa Northern Luzon, kalat-kalat na dagli ang pagulan at pagkulog-pagkilat ang inaasahan. Gayun din dito sa Southern Luzon, kasama na ang Kabikulan. Pero Mel, paalala, dyan po sa Mindoro at Palawan, magiging malawakan ng pagulan, kaya pinapaalalahanan yung ating mga kabayan na magkaroon o posibleng pagkakaroon ng flash flood at landslides. Sa Visayas naman, kalat-kalat na dagli ang pagulan at pagkulog din ang inaasahan, maging sa buong Mindanao. Pero mga kapuso, kahit po walang bagyo at baha, dapat ay nakahanda pa rin tayo. Narito po ang ilang tips bilang paghahanda bago ang pagbaha. Alamin kung binabaha ang inyong lugar at tukuyin ang mga evacuation area na maaaring puntahan sakaling bumaha. Maghanda ng emergency kit at first aid kit at laging maging updated sa lagay ng panahon. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Nag-walkout si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa pagdinig sa kanyang bail petition sa Pasay Regional Trial Court kanina. Nainis kasi si Abalos ng payagan ng korte na tumestigo laban sa kanya ang dating Provincial Election Supervisor ng North Cotabato. Nakatutok si Mark Salazar. This is a grave injustice. I cannot continue hearing, what will transpire in the sham proceedings. Kasagsagan ng bail petition hearing kaugnay sa kasong electoral sabotage ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa Pasay RTC Branch 112 nang bigla niya itong layasan. Si Abalos umuwi pabalik sa detention facility ng Southern Police District kung saan siya nakadetain. Hinaharang kasi ni Abalos ang testimonya ni Attorney Yogi Martirizar, dating Provincial Election Supervisor ng North Cotabato, na armas daw ng COMELEC para pigilan ang piyansang hinihiling ni Abalos. Kung ma-present si Attorney Martirizar ngayon, the court will have to rule on the testimony of Attorney Martirizar based doon sa motion to discharge. Sa korte, 2 oras na sinubok pigilan ni Abalos makaupo si Martirizar na co-accused niya sa kaso. Ang argumento ni Abalos, paano siya ididiin ni Martirizar nang hindi niya nai-incriminate ang kanyang sarili? Nang hindi siya pinakinggan ng korte, nag-walk out si Abalos at sa labas ng korte, nagmaktol. Out of order po siya palagi. So there should be a orderly proceedings. So, pinagbibigyan na lang siya ni judge pero inaabuso naman. Si Martirizar na may nakapaglahad na. Ayon sa kanya, April 30, 2007, sa isang meeting nila sa Davao, inutos ni Abalos ang 12-0 na panalo ng Team Unity. May sinabi pa raw si Abalos na ayaw kong mapahiya sa kumpadre kong si FG. Kasabwat daw ni Abalos ang ilang opisyal ng militar.
Ipinakita rin ni Martirizar ang listahan ng ilang senatoriable ng Team Unity na pinaka-prioridad at ilang party list group. Ipinakita rin pati ang canister na kahoy na pinaglagyan daw ng 50,000 pesos na regalo umano ni Abalos sa kanya Pasko ng 2006. Sa mga puntong ito, bumalik ulit sa korte si Abalos mula sa SPD. Pero tuloy ang kanyang pagkontra sa testimonya ni Martirizar. Pakiramdam daw ni Abalos, mainit ang dugo sa kanya ni Judge Mupas dahil pinag-inhibit niya ito noon sa bintang niyang nanghingi ito ng suhol sa kanya. Terrible. I cannot understand. Alam mo? Ganyan yung decision yan. Ha? Bakit gano'n? Hindi ba? Ang pangit eh. Sakit ang ulo ko. Mahaba pa raw ang magiging testimonya ni Martirizar. Ito ang titimbangin kung papayagan ba si Abalos magpiyansa o hindi at kung papayagan ang hiling ni Martirizar na tanggalin na siya sa hanay ng akusado at gawing state witness. Kahapon, nakumbinsi na ni Abalos ang Pasay RTC Branch 117 na makapagpiyansa ng 2.2 million pesos para sa 11 counts ng electoral sabotage. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Susunod, 2 babae sa Cebu na impeksyon sa kanilang pinaritoking puwitan. Yung nagritoke sa kanila, doktoran lang pala. Mga bata hindi na kailangan magpatanda para magkaroon ng Facebook account. Makakabuti kaya yan? Yung tinatawag na Transit of Venus na nanganap kahapon ginawang katatawaran sa internet. Pati patalastas ng isang Tatako brand ng damit, pinagkakatuwaan din ngayon. At Batangas Governor Vilma Santos Recto, tatakbo nga bang senador? Alamin natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.